Ulitin natin, be not afraid, only believe. Huwag matakot. Maniwala lamang. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, unawain mong mabuti, faith work only when the will of God is known. Ang pananalig ay kikilos lamang at mapapakinabangan kung alam mo ang kalooban ng Diyos. Ibig ng Diyos na ikaw ay malusog, nais ng Diyos na ikay maunlad, dahil yun po ang bias ng Diyos. Ang bias ng Diyos, ikaw ay paunlarin. Ang disenyo ng Diyos, ikaw ay pasaganain. Ang disenyo ng Diyos, ikay palusugin. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti at kilalaning mabuti ang ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga, ang sabi ng John 8:31-32, kung magpapatuloy ka sa kanyang salita, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? Then said Jesus to those Jews which believed on Him. Pansinin po natin. Those who believe in Him will be blessed. Ang naniniwala kay Jesucristo ay pagpapalain. If you continue in my word. So yung naniniwala kay Jesucristo ay nagpapatuloy sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya kailangang lifestyle at habit ng bawat isa sa atin ang pagpapatuloy sa kanyang salita, sapagkat sa kanyang salita, pag tayo nanatili kay Jesucristo at ang kanyang salita ay nanatili, anuman ang ating hingin ay gagawin sa atin. Kaya nga, ang sabi ng verse 32, ano po ang sabi ng verse 32? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Pag nalaman mong ibig ng Diyos na ikaw ay pagalingin, pag nalaman mong ibig ng Diyos na ikay pagpalain, malaya ka na. At ano ang kalayaan? Sapagkat nalaman mo ang ibig ng Diyos. Pinaniwalaan mo ang ibig ng Diyos. Amen po ba? Kailan magsisimula ang paglaya? Sa sandali na paniwalaan mo ang ibig ng Diyos. At ano ang sabi ng verse 36? At ang sabi ng verse 36, ang pinalaya ay tunay na malaya. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Kung ang anak, kung magkagayon nga, ay pinalaya ka, ikaw nga ay tunay na malaya. So ikaw ay pinalaya ng anak. Ikaw ay pinalaya ni Jesus, kaya ikaw ay tunay na malaya. Amen? Kaya yung asma ay aalis. Yang anumang uri ng sakit at karamdaman ay aalis. Sabagat nalalaman mo ang kalooban ng Diyos. So ikaw ay merong ipaglalaban. Na kalooban ng Diyos iyong tatayuan, kalooban ng Diyos iyong paniniwalaan. Kaya nga ating unawain, merong batas ang Diyos. At ang batas ng Diyos ay ito, he that believeth will be blessed, and he that believeth not will not be blessed. So ito po ang batas ng Diyos. Ang naniniwala ay pagpapalain, at ang hindi naniniwala ay hindi pagpapalain. Kaya ngayong gabi, kailangan ikay naniniwalang ikay pagpapalain. Ngayong gabi, kailangan naniniwalang tatanggapin mo ang iyong kagalingan. Hindi bukas, hindi sa makalwa, kundi ngayong gabi. Hallelujah. Doon lamang sa paglakad mo, ikinalugod na ng Diyos at ikay naririto. Alam ko marami sa inyo ang hirap na hirap humakbang, pero nagsikap kayo sapagkat kayo naniniwala kay Jesus. Hallelujah. At walang sino mang naniniwala ang mapapahiya, at walang sino man ang hindi tatanggap sa kanilang pinaniwalaan. O ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. 6 na dahilan kung bakit ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Number 1, that God is Jehovah Rapha. Sabihin mo sa iyong katabi, the first reason kung bakit pagagalingin ka ng Panginoon, He is Jehovah Rapha.
He is the greatest healer. Amen po ba? And God is the same yesterday, today, forever. Amen po. Purihin ng Panginoon. Number 2 reason kung bakit di kayo pagagalingin. Because Christ died on the cross. So His death on the cross is to atone for our sin and to remove sickness from our bodies. Amen po ba? Ano po ba ang atonement? Instead of us, He took our sicknesses and infirmities. And then thirdly, because all sickness is the result of Satan's work. Lahat ng sakit ay resulta ng gawa ni Satanas. Dahil ayaw ni Satanas na makakita ng tao na maligaya. Ang gusto niya, ang tao ay naghihirap, nagdarahop. Ang ibig ni Satanas, tuwan-tuwa siya pag nakita niya na ang tao ay may cancer, tuwan-tuwa si Satanas. Sapagkat galit si Satanas sa iyo at sa akin dahil tayo linikha sa hawig, larawan at wangis ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Sa sino rito ang gustong mabuhay ng 90 anyos? Huwag kang matatakot. Bahala ang Diyos doon. Kung panatilihin ka niyang mukhang 60 anyos, magagawa yun ng Diyos. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag mo nang itanong ang edad. Purihin ng Panginoon. So, ang pang-apat pong dahilan kung bakit ikaw ay pagagalingin, because the very same Holy Spirit is in the church today. Alam mo po ba na nasa iyo ang Panginoong Jesus? Alam mo bang nasa iyo ang banal na Espiritu? Alam mo bang narito ang banal na Espiritu sa sandaling ito? Yun yung dahilan kung bakit lahat kayo'y magsisigaling dahil ang banal na Espiritu ay naririto. Ang panglimang dahilan, because it is His command. Amen? It is His command. Ano po ang utos ng Panginoon? Tingnan po natin sa James 14 and 15. James 5:14 and 15. Ito po'y utos ng langit na sa simbahan gagaling ang mga may sakit. Amen po ba? Dito gagaling ang lahat ng may sakit. Dito gagaling ang lahat ng may karamdaman. Sapagkat ito'y utos ng Diyos. Amen? So James 5:14, is any sick among you? Say amen. Ayun, so marami. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So gagawin po natin mamaya yan. Verse 15. And the prayer of faith shall save the sick. So pansinin po natin, this is not salvation for spirit and soul, but salvation from sickness. Amen. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So, healing follows forgiveness. Sabihin mo, healing follows forgiveness. So, ang pinatawad, ang kasunod ay pagpapagaling. Hallelujah! At ikaw at ako'y pinatawad. Kaya kailangang paniwalaan mo, kasunod nito'y kagalingan. Pag kumukulog at kumikidlat, ano ang kasunod? Ulan, purihin ng Panginoon. Kaya, ang kasunod ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay purihin ng Panginoon. And then, ang pang-anim na dahilan, because of the promises